Mga apo, kumusta kayo no? Ngayon lang ulit ako magagawa ng video dahil wala akong internet doon sa bukid. Kaya kapag makapunta ako dito sa Kapatagan, dito na muli ako magagawa ng video. At sobrang nanlumo ako sa aking nakita sa nangyaring pinsala dulot ng bagyong Tino, lalo na sa Cebu. At ngayon naman ay ang kasunod pang mas malakas na bagyo na si Uwan. Wala tayong magagawa sa mga kalamidad dahil ito'y parusa ng Diyos sa mga taong hindi sumasampalataya sa Kanya. Ngayon, marami ang nagtatanong kung bakit paulit-ulit na dumarating ang mga kalamidad sa Cebu at sa iba pang mga lugar. Bakit daw sa Cebu nakatuon ang mga kalamidad kagaya ng lindol at ngayon lang ay malakas na bagyo? Talagang masakit ang katotohanan, ngunit kailangan ninyo itong malaman at tanggapin. Kahit basahin ninyo ang Biblia mula Genesis hanggang Revelation, wala kayong makikitang utos na sambahin ang rebulto o imahe o gumawa kayo ng rebulto bilang tanda sa pagsamba sa Diyos. Tandaan ninyo itong mabuti. Ang Diyos ay espiritong hindi nakikita. Kaya dapat natin siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Nakasulat sa Jeremias chapter 10 verse 11. Sinabi ng Panginoon, sabihin ninyo sa kanila, ang mga Diyos-Diyosan na hindi lumikha ng langit at lupa ay mawawala at lilipulin. Hindi ba ninyo nauunawaan kung bakit paulit-ulit ang mga kalamidad sa Cebu at sa iba pang lugar na tinatamaan ng bagyo? Sinasabi ninyong hindi ninyo sinasamba ang mga rebulto dahil ito daw ay simbolo lamang ng anyo ni Jesus. Ngunit sinasabi sa Juan chapter 4 verse 23 to 24 ang ganito, ngunit darating ang oras at ngayoy dumating na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga sumasamba sa Kanya sa ganitong paraan. Ang Diyos ay Espiritu, kaya't ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang rebulto at imahe ay walang buhay. Hindi kailanman sinabi ni Jesus na gumawa kayo ng rebulto o imahe bilang simbolo niya. Sabi ng Diyos sa Exodo chapter 20 verse 3 to 5, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o anumang anyo ng anumang nasa langit sa itaas o nasa lupa sa ibaba o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag kang yuyuko sa kanila o maglilingkod sa kanila, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Ang bersikulong ito ay bahagi ng 10 utos. Ipinagbabawal nito ang pagsamba sa ibang mga Diyos. At pinapaalalahanan tayo na ang Panginoon ay mapanibughuin na Diyos. Bakit ninyo binabaliwala ang katotohanan? Maliwanag at malinaw na ipinahayag mismo ng Diyos ang utos na ito.
Ituloy natin sa Deuteronomio chapter 6 verse 13 to 15 na ang sabi naman ay, matakot ka sa Panginoon mong Diyos, maglingkod ka lamang sa Kanya at manunumpa sa Kanyang pangalan. Huwag kang susunod sa ibang mga Diyos, sa mga Diyos ng mga bansang nasa paligid ninyo, sapagkat ang Panginoon mong Diyos na nasa gitna ninyo ay Diyos na mapanibughuin. Baka mag-init ang kanyang galit laban sa iyo at ikaw ay lilipulin niya mula sa ibabaw ng lupa. Nakikita na ninyo kung ano ang sinabi ng Diyos. Lilipulin niya ang mga sumusunod at yumuyuko sa mga Diyos-Diyusan, mga rebulto at imahe. Pag-isipan ninyo at pagninilay-nilayan ang mga kalamidad na nangyayari sa ating paligid ngayon. Bakit paulit-ulit ito? Ipinapaalala ng Diyos na kayo'y ginigising niya mula sa maling paniniwala. Ngunit ayaw pa rin ninyong magising sa katotohanan. Sinabi sa Isaias chapter 45 verse 5 to 7, Ako ang Panginoon at wala ng iba. Wala ng Diyos maliban sa akin. Pinalalakas kita kahit hindi mo ako kilala, upang mula sa silangan hanggang sa kanluran ay makilala na walang Diyos kundi ako. Ako ang Panginoon at wala ng iba. Ako ang lumilikha ng liwanag at ng kadiliman. Ako ang gumagawa ng kapayapaan at ng kasawian. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng ito. Ito na ang pinakamagandang sinabi ng Diyos na mababasa natin sa Biblia. Sinabi ng Diyos, pinapalakas kita kahit hindi mo ako kilala. Kahit iba ang sinasamba ninyo, kahit iba ang niluluhuran ninyo, ni magpapasalamat man lang sa mga biyayang binigay niya. Ngunit patuloy pa rin ang iba sa paggawa ng maling paniniwala. Umaasa ang Diyos na magbago na kayo at sumamba na sa Kanya dahil Siya ang tunay na Diyos. Pero ilan lang ang gumagawa at napakarami pa rin ang ayaw sumunod sa Kanyang mga utos. Kaya ang lahat ng nangyayaring kalamidad ngayon ay kalooban ng Diyos dahil malapit na Siyang bumalik at nais Niyang makilala natin Siya. Nais Niyang magsisi ang lahat sa mga kasalanan at talikuran ang mga Diyos-Diyusan na ipinaglalaban ninyo. Nais Niyang magising kayo sa katotohanan sapagkat malapit na ang paghuhukom ng Diyos sa ating lahat. Tanggapin si Jesus bilang ating tagapagligtas at manunubos. Sinabi ni Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, na mababasa sa Juan chapter 14 verse 6. Ang pagsamba sa katotohanan ay nangangahulugang sumasamba ka sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus at ng Kanyang mga turo. Ang mga salitang ito ay ginabayan ng Espiritu Santo at naway magbigay ito ng kaliwanagan sa inyong mga puso at isipan. Pagpalain kayo ng Diyos. Mahal tayong lahat ng Diyos.